kailangan ko mag-grafted ka ng euphorbia to euphorbia din ha. So ito, for example, this one. Lalagyan nyo siya ng plastic na ganyan. Yung ating malaking crested euphorbia lactea na... Welcome back sa Mini Dino Park and Eco Garden at ito si Hermes Unaho. And in today's video, isang kakaibang cactus ang pag-uusapan natin, ang Euphorbia lactea. Kaya kung ready na kayo mga ka-MTP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Ayan, kahapon nga ay tinamaan tayo ng hindi ko alam kung anong sakit yon. Basta nagsusuka-suka tayo tapos medyo sumamay pakiramdam natin. Kaya pasensya na po at medyo hindi maganda yung pakiramdam natin kahapon. Hindi ko alam, baka nabalis ako, balakas atay balis ni Kagawad Lani Peralta nung dinala sa akin yung napakalaking selum na ating pinropagate. And ayun, or ewan ko lang din. Pero hindi ko alam, ang kinain ko lang kahapon is talaba. Na-miss ko kasi mahilig ako sa seafoods. And nung nakita ko yung talaba, talagang nilantakan ko siya. Tapos nung hapon, nagmerienda ako ng fish balls. And ayun, after that, nagsimula na akong magsusuka at sumama yung pakiramdam. Pero ayan, naka-revive na tayo at sobrang energy na yung nabigay sa atin ng pahinga natin na yun. Kaya back to vlogging tayo. Ngayon, sisimulan natin pag-usapan itong ating tinatawag na Euphorbia lactea. Actually, itong Euphorbia lactea, may mga crested forms to. O yung tinatawag nilang coral cactus, yung kulukulubot. And papakita ko sa inyo kung anong care tips ang nababagay dito sa uri ng halaman na to at kung paano ito i-propagate. Kasi dito sa garden namin, marami yung nakakalat na Euphorbia lactea. Pero itong Euphorbia lactea na to, yung kulay green, yun yung pinaka-common na lactea dito sa amin. Napakalakalat. Meron siyang crested form, yung tinatawag na crested Euphorbia lactea cristata. So, makikita nyo kung ano yung ginagawa ko dito, kung bakit siya lalong nagki-crested. Tapos, kasi meron technique dyan may tricks na ginagawa para lalong mag-kulot-kulot o crested yung inyong lactea. Sobrang daling alagaan itong cactus na to. Yung iba sa inyo, minsan nadidepress kasi nalulusawan ng cactus. Pero ito, lactea, sobrang daling alagaan. And kahit na paulanan at paarawan mo siya, hindi siya matutunaw. Maliban sa isang bagay na dapat yung tandaan. Malalaman nyo yan dahil itatackle natin yan sa ating video na to. Tingnan natin yung mga lactea dito sa ating garden. Ikutin natin yung garden natin at titingnan natin yung mga lactea yung nakapakalat-kalat dito sa ating garden. Pero mostly ang pag-uusapan natin itong ating green na lactea. Yun yung pinaka-common. So ito yung crested. Pero bago natin ikutin yan, subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel. At don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated dun sa mga latest uploads dahil marami rin tayong tatalakaying halaman sa mga susunod na vlogs, cactus, succulents, and house plants at iba't iba pa na konting kaalaman na ma-share ko sa inyo. Kaya isubscribe nyo na yan So balik tayo dito sa ating lactea. And ayan, makita nyo na parang coral talaga siya kaya siya tinawag na coral cactus Tapos ayan. Tapos ito naman yung ibang form naman, tuwid siya tapos pag ganun. And alam nyo, napaka-surprising ng mga lactea. Alam nyo kung bakit? Dahil ang bilis nila talagang palakihin at ang bilis nilang alagaan. At kung nakikita nyo yung malaki na yan, yung lactea na yan, mas magugulat kayo sa susunod kong ipapakita. Dahil sa kalagitnaan ng video natin, makikita nyo yung pinanggalingan nitong ating lactea. Kaya masusurprise kayo doon. Tingnan natin tong ating mga cactus dito. Tingnan natin yung mga lactea dito. Actually, hindi ko pa sila ganong na-arrange. Dahil marami pa akong cactus doon na ililipat. At may mga ititreat ako sa kanila like scale. And doon sa previous video natin, nakita nyo yung pagtitreat natin. Hanapin natin. Kaya ayan, meron ako ditong solution na ginawa.
para dyan. Panuorin nyo na lang yan kung ano yung mga solution na ginawa natin. Ayan o, may Lactea din dito. So, ayan. So, etong karaluma ko, may karaluma. Ayan o, nagiging dry yung karaluma ko. Puputulin natin yan. So, ayan, tingnan nyo, ibang klaseng, yan o, crested na Lactea yan. Tapos, hanapin pa natin dito. Ayun, meron tayo ditong Lactea. Ayan. Ayan, kulay pink naman siya. White naman siya. Pero ito yung tinatawag na variegated Lactea. Mostly itong mga ito yan, grafted. Kailangan kung mag-grafted ka ng Euphorbia, Euphorbia to Euphorbia din ha. Etong kanyang pinagkabitan is Euphorbia. Tapos ito Euphorbia din. So yan yung rules kapag mag-graft kayo ng Euphorbia. Euphorbia to Euphorbia. Ayan, eto nung ginrap namin, ganito lang yan. Parang gakulangot lang yan. Tapos ngayon, ayan na siya. So, ayan yung ating iba't ibang klaseng Lactea din. And, tingin pa tayo sa garden, sa iba. So, Euphorbia din to, pero ibang klase naman yan. And, sa susunod natin itatackle yung mga ganyang klase ng Euphorbia. Ito naman sa ating waterfalls, ayan. Meron tayong Euphorbia Lactea na nilagay dyan. And, bala ko itong gawing papuno Nagiging puno kasi yan. Tapos, parang sa pinakadulo niya, talagang makikita mo may mga branches na ganyan. So, popormahin ko yung puno. Itong ating yan, Lactea dyan sa ating waterfalls. And, ayun, meron din dun uri ng Lactea. Puntahan natin yan. Ito naman yung green, yung pinakita ko sa inyo kanina. Yan. Tsaka, ayun, Tsaka, ayan. So, ito yung ating green Lactea. Pero, ibang Lactea yan, At, sa susunod natin yan, itatakel, kaya abang-abang lang sa video kasi marami pa ako talagang ipapakita sa inyo dito sa ating garden. Ito naman tayo dito sa ating patio. Tingnan natin kung meron ditong Euphorbia Lactea. Ayan may mga Lactea tayo dyan. Ayan. Pero hanapin natin yung Lactea natin. Ayan, yung crested Lactea. Pero nakagrap siya. Ayan, Lactea din po yung kanyang pinagrapan. Sabi ko sa inyo yung rules diba ganon? Kapag dapat nag-graft kayo ng Lactea, Lactea din dapat yung rootstock niya. And, ayun yung mga Lactea natin dito. Dito naman, pupunta tayo. So, ayan. Ready na ba kayong makita yung ating malaking crested Euphorbia Lactea na nandito sa ating garden? Yung iba sa inyo nakita na to And, yung iba naman hindi pa. Kaya, doon sa first time na makakita, eto na talaga. Re-reveal ko na sa inyo yung ating dambuhala at malaking crested Euphorbia Lactea cristata na ubod ng laki. Ayan Taran! So, ayan siya. Ganyan siya kalaki So, ito, makikita nyo kung saan namin to kinuha. Ito ay binili namin sa Barangay Daungan. 2 years ago na yung nakakaraan. Or 3 years ago. Di ko ma-recall. Pero, yan, shout out kay Ate Jaylin na may green thumbs din yon. Sa kanya namin to. At yung istorya niyan, panuorin nyo dun sa aming previous video kung paano namin kinuha yung napakalaking Lactea na yan. And ang dami na namin dyan nakuhang babies, na propagate, ang dami na yan nakuha talaga. Sobrang dami nang naibigay sa amin yang blessing itong ating malaki at nambuhalang crested Euphorbia na cristata, yung Lactea natin. Mamaya papakita ko sa inyo na malapitan kung ano yung itsura niyan, kung gaano talaga siya kalaki. Kasi siguro mga 6 footer na to mahigit 6 feet na yan yan laki niyan So tingnan natin ang malapitan. Ayan, sa mga laging nagpupunta dito at sumusugod, makikita nyo yan yan look, ganyan kalaki yung ating Lactea dito sa garden. At ito'y attraction na dito sa Mini Dino Park and Eco Garden. Kung nakikita nyo, ayan, ang dami na pinagdaanan yan. Halos dito, kumapal na yan dito sa pinakadaanan, papunta dun sa ating greenhouse. And, nahaharangan nga itong daan. Kaya ayan may putol na siya dyan. So, yan, makikita nyo. Ayan. Ang dami ng mga nakat dyan sa ating Lactea. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-propagate and paano padamihin tong ating Lactea. Magpo-propagate tayo ng ating Lactea. And ayan, papakita ko sa inyo. Nakita nyo yan na medyo mga tuwid-tuwid. Yan yung mga form na
tuwid, yung original form niya. Tapos ito naman yung crested form. So ano nga ba ginagawa natin para mapanatili natin yung crested form nitong euphorbia? Mapapansin nyo, ayan, may tutubong ganyan mga tuwid. Yan, dapat putulin nyo yan. Ayan. So, dapat putulin nyo yung mga lacteang tuwid na yan. Tapos, itabing lang natin dito. So, ayan, ganyan lang. Kailangan ito, para mag-crested siya, putulin nyo yung mga tuwid na part. Ito, oh. Tira nyo lang yung mga crested part. Dito sa part na to. Ayan, ang dami na nating nakukuha na mga tuwid dito sa ating crested na lactea. Para mas mapanatili natin siyang crested, tanggalan ko siya ng ganito. Tapos ito naman eventually, yung ating ipopropagate. Pansin nyo, yung pinagkatan natin, yan o, madagta kasi yung mga lactea. Kaya kung halimbawang kayo ay magkakat niyan, siguraduhin nyo na hindi uulan. Kung ito ay nasa labas ha. Kasi ang tendency, kapag halimbawang hindi nyo yan napansin, ganyan, magra-rot yan kapag nabasa ng tubig, katulad nito. Yan, kinatan pero yan. Ayun, ang gagawin natin, pero sa tingin ko naman maaraw at hindi uulan. Pero kung halimbawang uulan, para safe kayo, lagyan nyo siya ng plastic. So ito, for example, this one. Lagyan nyo siya ng plastic na ganyan. Tapos, yan, paikutan nyo yan ng ganyan. Tapos lagyan nyo ng goma. Pwedeng goma rin, lagyan nyo. Malikot ang camera natin. Mahirap maglagay ng goma ng... O basta i-plastikan nyo siya, tapos lagyan nyo siya ng gomang ganyan. Yan. Para safe siya na hindi mabasa ng ulan. Kasi minsan kapag yan, kapag naghiwa tayo, tapos nabasa ng ulan, nagiging lumalambot yan. At ayaw naman natin na iyan yung pagsimulan ng bulok. At ang laki-laki nitong ating crested lactea. Sayang naman. So ayan, ito na yung mga pinagkatan natin. So dito ko na lang binaba kanina. Ayan, itong mga pinagkatan nyo, i-air dry nyo muna siya. Mostly pwedeng kahit 1 week. Ganun katagal dahil nga madagta to. Unlike ng mga succulents natin na talagang mabilis matuyo. Kahit 24 hours lang, pwede ko na siyang itanim. Ito, sobrang ingat ko sa mga lactea dahil makikita nyo naman na talaga ng sobrang dagta yung kanyang pinagputulan. Ayan, puting-puti pa. Tumutulo. Kahit 1 week or 2 weeks. Minsan nga umaabot sa akin 1 month, hindi ko siya tinatanim muna. Pero okay pa siya. And hintayin nyo lang siyang mag-callus o matuyo yung kanyang pinagputulan. So yan, ilagay nyo lang siya sa shaded na part ng bahay nyo o ng lugar sa garden nyo na hindi siya mababasa para maingat lang. Tapos kapag natuyo na siya, itatanim nyo na siya. Gagamit kayo nitong soil mix yan. MDP soil mix yung gamit namin. Ayan. Mabibili ito dito sa garden namin, tas available din yan sa Shopee. Punta lang kayo sa Facebook page para makita nyo kung paano mag-order nito. And kung wala naman kayo nito, pwede kayo mag-DIY. Pero ang mostly halo ng mga potting mix para dito sa euphorbia, yung gritty, dapat maraming pamis. So kahit anong medium nyo, haluan nyo ng pamis kasi yung pamis yan yung nagpapa well drain dun sa ating mga gagawing potting mix. So pakita ko sa inyo dito yung sample naman nung mga naitanim natin. So ang kinukuha lang kasi natin kadalasan nga yung ating tuwed. Pero pwede kayong kumuha ng crested. For example, ito, crested siya. Puputulin nyo siya dito. Yan, para kung gusto nyo namang mag-propagate nung crested na form niya. And etong ating mga euphorbia na yan, ayan, this one is 2 weeks siguro na tinanim na. Tingnan natin kung meron na siyang ugat. So ayun, nakapag-develop na siya ng roots. Nakita nyo? After a week or 2 weeks, makikita nyo yan. May mga roots na ganyan. Eto, tingnan natin tong
Dalawa na to. Ay. Medyo ingat lang kayo ha. Ako yung kamay ko kasi medyo matinik. Eto. Ayan o, nakapag-develop na siya ng roots. After 1 week or 2 weeks, makakapag-develop na siya ng roots. So, lagay muna natin dyan at tanim natin yan. So, ayan na. Eto, nakikita nyo, di ba yan, tuwid? Yan, kapag tinanim nyo tuwid yan, later on, makikita nyo na nagaganyan siya, oh. May tutubo sa kanyang ganyan. Yan. Tuwid. And, magugulat kayo dahil surprising ito nga, parang, ito, nagiging puno, tapos ayun yung mga branches niya. So, ganyan yung mga lactea. Ayan, nade-develop siya ng ganyan, oh, ng pinakatuwid. So, yan lang naman ang pag-aalaga at pagtatanim. Kung halimbawa ito naman na lagay nyo sa inyong loob ng bahay na nasisikatan ng araw, okay lang din. Yung may part na nasisikatan ng araw dahil ito talaga grabe. Ang tibay ng mga lactea. Sabi ko sa inyo, ang magiging problema lang dito, kahit nga scale, bihira ako makakita nito. Hindi siya gano'n nagkakaroon scale. Tapos itong tuwid na to, ito. Di ba sabi ko sa inyo, pwede kayong graph. Yung kanina kung meron kayong lactea na variegated, pwede nyo siyang na-crested, pwede nyo siyang i-graph dito sa green na to. Yan. Or kahit anong euphorbia. Basta euphorbia ha. Euphorbia to euphorbia. Tapos ayun nga, napaka nito, tigas. Ang sabi ko, ang unang magiging problema nyo dito is yung rot. Kapag halimbawang itong pinutulan nyo, halimbawa nagkasugat, tapos nabasa ng tubig, yun ang pagkakasimula na magiging madilaw, mabubulok, ayan. Pero, madali naman solusyonan yan. Siguro pag nakakita kayo ng part na mayroong madilaw, i-cut nyo na. Tapos, patuyuin nyo, i-air dry nyo, tsaka nyo itanim ulit. So, yan lang naman yung ating care tips, tsaka propagations nitong ating crested euphorbia or euphorbia lactea na pinakita ko ngayon. So ayan mga ka-MB, pinapanood nyo na kung paano alagaan, padamihin at mga technique sa pag-aalaga nitong ating euphorbia lactea. And I hope natuto kayo dito sa ating video. Yan lang naman yung laman ng video natin for now. And salamat po sa lahat na nagpaabot ng take care, nag-get well soon sa akin nung may karamdaman tayo. And salamat po ng maraming sa inyo sa palaging panonood. And sa mga gustong ma-shoutout, sa susunod na video natin mag-shoutout tayo. Mag-comment lang po kayo dito sa video natin ngayon. And thank you so much. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming latest uploads. At syempre yung ating Facebook page, huwag niyong kalimutan. Mag-follow din kayo dyan at like. 100k na po tayo dyan at nakakatuwa po. Lagi kayo naming i-update sa aming latest promo tsaka dun sa mga bago naming dating na halaman. Pati po sa TikTok at Instagram, i-follow nyo po ako. Search nyo lang po Hermes Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na po yan dyan ha. Salamat ng maraming. This is Hermes Sunao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!